Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 7:30 ng gabi. Minus mo na si Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam. Makakasama ninyo, ako po si Josa Cruzat. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Today is Wednesday, January 21, 2026. 6:46 na ng gabi, panigurado dito, partner Don. Rush hour na. Tama. Mga anong oras mo nagsisimula ang rush hour? 5 madalas. Kasi, Iyan ng mga estudyante, ng mga factory workers. Sabay-sabay yan. Para may pinanghugutan ka. Naman. Tubong Bulacan yata. Ay, to. oo. 2 hours Hasa ka na. Tama. Yung Bulacan, 2 hours lang yan. Ang layo sa Bulacan din. Ay, grabe naman yan. Ganun kalayo. Hay, nako, kamusta po kayo sa mga nakatutok sa atin dyan via DZRH Radio 666 kHz. Kung si Manong Driver po ay nakikinig sa radyo, magandang gabi sa inyong lahat. Of course, live tayo via YouTube, DZRH News Television. Gayon din sa ating Facebook Live via DZRH News. Gayon din napapakinggan at napapanood tayo, partner, sa maraming cable channels. And of course, pwede kayong sumali sa aming usapan na balitaan ni Don. Comment na kayo sa YouTube channel at sa aming Facebook. Gayon din sa text line. Meron tayong text line. Banggitin mo sa kanila. Hindi ko alam. Nandyan yan sa tabi na Ay, ito kadikit. pala ang text line natin. Ang aming text line ay 0919-282-6485. Wag lamang po ang mga usapang legal dahil wala absent po ang ating mga kumpanyera. Ipunin muna natin yan. Magbabalik si Attorney Cam. Hintay-hintayin lang natin. Tsaka, of course, bukas sasagutin yan ni Attorney Rina Seco sa usapang legal. Every Tuesday at Thursday siya. Tayo yung mga usapang panlipunan muna ngayon. Siyempre, hanggang mamayang 7:30 ng gabi, babalikan natin ang mga balitang tinutukan natin, mga malalaking balitang pumutok dito sa DZRH News na tinutukan natin. Of course, magpapasok tayo ng mga report galing sa ating mga provincial reporters. Meron tayo from Northern Samar at saka Davao City. Tsaka gayon din, ang kasama natin si RH27 Noche Kakas na palagi ang nakatambay sa lansangan mga ganitong oras na. Makikibalita tayo sa lagay ng trapiko. Mabagal na ba? Of course, rush hour, nabanggit natin kanina. At syempre pa doon, marami din nagtatanong, kumusta na ba si Ada? Si Bagyong Ada na naging low pressure area na lamang. Uy, pero meron pa din na binabantayan na panibago namang sama ng panahon ulit. Ang DOST Pag-asa, although parang nabasa ko, unlikely to become bagyo. Low chances. Ayan, low chances. Pero mamaya makikibalita tayo, hindi lamang tayo makikibalita dito sa mga sama ng panahon na ito. Of course, kung ano nga bang weather system ang umiiral sa buong bansa hanggang mga weekend. Kung kayo ba ay pwedeng gumala sa Sabado, pwedeng gumala sa Linggo, kung kailangan ba ninyong pwedeng gumala o kung pwede lang magdala ng payong. Tama naman. Ikaw ba doon? Nakasatabang gala mo? Tinitignan ko ba kung magpapahinga ako? Ay, deserve naman magpahinga ni Don. Parang kasing balita ko, 2:00 pa lang gising ka na. Okay. Grabe, high na high. Ito mga tumutok sa ating morning prime time. Of course, nakikilala si Don Carlos na pansamantalang humalili muna kay Sherwin Bataal para sa ating promos. Gano'n naman kamusta naman ang sitwasyon sa lansangan ng mga 3:00 ng umaga?
Kanina sa Makati medyo mabagal na talaga eh. Pero nung mga umaga, syempre nagpapasukan yung mga estudyante. Medyo sakto lang yung daloy ng trapiko. Pero nung mga alas 10 na ba, doon na kami nagtagal. 10:30 na, hindi pa kami nakakakain. Pero ang tanong ko, nakaabot ka ba ng tilaok ng manok sa lansangan kanina? Parang ayun ang hindi ko na naririnig ngayon sa Metro Manila. Kasi sa Bulacan, di ba? Sa amin din, Tama, nanarinig pa ang dami. siya. Parang alarm clock. Ngayon parang busina na Ayan, lang tama. naririnig Yan din ko. nababanggitin ko. Busina na lamang ng mga sasakyan ang alarm clock ng mga kababayan natin. Lalo yung mga kababayan natin na hindi mapalad na natutulog sa lansangan. Yun na talaga ang kanilang pampagising. At tulad na nabanggit ko, magpapasok tayo ng report later on sa ating programa. And of course, pasadahan natin itong babala ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, para po sa mga maninindahan dyan, yung owner ng mga small and medium enterprises. Kasi po madalas daw na itong mga ito ayon sa CICC ang nabibiktima ng deep fake cloning. Ma-research natin yan kung ano bang ibig sabihin nan. Siyempre, cloning, di ba gaya yon? Parang ganyan. Naalala ko dati nung parang college, yung may ship na kinuklone. Kapag talaga pag-uusapan ng cloning, yun naalala ko yung ship. Tama, i-search ko yun mamaya. 19 ano ba yan? Ayaw ko sa'yo. Grabe ka doon, ha? Iwala kita dito. Baka kasi hindi ko na naabutan yung mga clowns. Sabihin mo, hindi ka lang talaga nag-focus sa pag-aaral. Baka absent ako nun. Baka nga absent ka na. Sa biology yan. Biology. Namin natin pag-uusapan mamaya. Of course, papasadahan natin ang mga nagpapadala ng pagbati sa atin ito sa online world and of course sa ating text line. Samahan niyo po kami ni Don Carlos hanggang mamayang 7:30. Tayo muna ay maghahanap buhay ang ating oras sa 8 minuto mag alas 7 ng gabi. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. RH Weather News. Nasa linya natin si Ma'am Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para magbigay sa atin ng ulat at panahon. Magandang gabi po, Ma'am Chanel. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating update dito sa ating panahon. Si Ada po ay tuluyan na naging isang ganap na low pressure area at ito'y huling namataan sa layong 1,285 kilometers east ng Central Luzon. Wala naman na din po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, northeast monsoon or amihan ang umiiral dito sa Luzon. Dulot nito, makakaranas ng maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, bahagya hanggang sa maulap na papawirin
na may mga isolated light rain. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, bahagya hanggang sa maulap na papawiri naman ng isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon meron po tayo nakataas na gale warning sa seaboards po ng Northern Luzon, Eastern seaboard ng Central, Southern Luzon, pati na rin po ng Eastern Visayas. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at yung mga sasakyan malit mandagat, delikado po muna pumalaot dito. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Ma'am Chanel, may tanong lang po ako ma'am bago kita bitawan. Ito pong bagyong ay low pressure area na dating si Bagyong Ada. Nasa loob po ba to? Nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? Nasa loob pa po. So meron pa po itong epekto? Wala po. Wala na po siyang direktang epekto po. Ito pong binabantayan natin panibagong sama ng panahon ay ano naman po ang tsansa nito na gaano kalaki yung tsansa na maging bagyo? Ngayon po, nasa labas pa naman po siya ng ating PAR and then sa ngayon po, mababa naman po yung chance niya po na maging bagyo. Sa pagtaya po ba ng DOST Pag-asa, Ma'am Chanel, mga ilang bagyo po ba ang papasok ngayong buwan ng Enero? Kasi medyo nagitla ako personally kasi before parang Enero walang bagyo eh. Dito si Bagyong Ada, kakaiba din. Mga ilang bagyo pa po ang inaasahan natin ngayong buwan, Ma'am? Usually po, pag buwan po ng January, isa or wala pong bagyo po. So, nakaisa na po tayo. So, posible kung yun lang din po. Sana naman talaga. Ma'am, matanong ko lang, ito po ba first time na parang sa tinagal January may bagyo na agad? Hindi naman po. Nangyayari naman din po yun. Hindi lang po siya madalas nangyayari. Kasi ako talaga parang bigla kong nagitla eh. Parang nung mga nakaraan, Marso ba yun? Although may umiira lang amihan, Ma'am Chanel? Yes po. Ma'am, kamusta naman po ang pagtaya natin kung ano magiging lagay ng panahon sa weekend? Kasi alam mga kababayan natin, kahit Wednesday pa lang, in-anticipate na ang weekend. Yes po. So, sa weekend po, posible po na yung northeast monsoon po natin umiiral po sa malaking bahagi po ng ating bansa. So, posible po yung bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan or dito naman po sa Mindanao area po, posible po yung trough po na itong low pressure area sa labas ng PAR ay magdala po ng mga pag-ulan. Pero may mga lugar po tayo sa Pilipinas, Ma'am Chanel, particularly makakaramdam naman po ng mainit na panahon? Sa ngayon po, wala naman po masyado. Pero inaasahan po natin, more on northeast monsoon po yung i-error sa atin sa mga susunod na araw. Alright. Magandang gabi po, Ma'am Chanel. Maraming salamat po sa iyong ulat at panahon, Ma'am. At yan po si Ma'am Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Medyo naglag lang tayo ng onte. Ipi-play ko lang sana yung stinger. Pero maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa pagbibigay ng balita sa inyo. Weather report, nabanggit kanina ni Ma'am Chanel, ay medyo parang makakaramdam pa rin ng hanggang sa mahinang pag-ulan by weekend. Tsaka sabi naman, localized naman. Ayan. Kaya pwedeng makapag-date sa weekends. Magdala lang ng payong. Parang sinasabihan mo ang sarili mo. Miss Josa. Ayan, gumana na siya. Thank you, sir. Ay, nako. Hoy, pero kasi marami sa atin talaga ang naghahangad ng medyo mainit na panahon. Iba pa rin kasi talaga paggagala ka ng... Ako gusto ko mainit paggagala ko. Ikaw ba doon? Ako rin naman. Gusto ko yung mainit. Mabigat kasi ang payong eh. Pero lagi naman magdala ng payong. Init at ulan naman yan. Siguro sabi ni Ma'am Teresita Atienza, pwede naman doon magkapote. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin via YouTube. Isa-isahin ko lang muna to, partner. Sige. Kay Ma'am Teresita Atienza na sabi niya parang tag-ulan agad. Yun naman talaga. Mangbanggit naman sa atin nung late nakaraan ng DOST Pag-asa. Makakaramdam tayo ng mga pag-ulan hanggang mga unang bahagi ng buwan ng Pebrero. Magandang gabi din kay Sir Melvin Letrodo na palagian nakatutok sa atin sa lahat na ata ng programa. Siguro simula Magandang Umaga Pilipinas nakatutok na ito. Natutulog pa ba si Ma'am Teresita at Sir Melvin? Yun totoo, baka AI ka. Magandang gabi din kay LD Santos.
Gayon din sa, syempre madami nakatutok sa atin via Facebook. Mamaya pasadahan natin yan. Kanina nabanggit ko yung cloning. May nabanggit dito si Ma'am Teresita. Napanood ko sa movie yung cloning. Gumawa ng tao na kamukhang-kamukha ng isang tao. Pero, fiction lang yun. Yeah. Parang, lately naman kasi di ba mabilis lang maklone ang boses. Ito sinasabi ni Ma'am Teresita, if ever mangyari to, parang nakakatakot naman na yun. Uy, pero may napanood din akong movie pala. Mamaya alalahanin ko, totoong naklone yung isang tao, tapos ang dali-dali lang ng proseso. Pero parang late 20s ata siya yung movie. Parang ahead of its time naman medyo siya. 20 BC? Parang kanina mo pa ako pinupunteriya. Bago tayo commercial at pasadahan ng ating mga reports, puntahan muna natin doon ang mga balitang tinutukan natin dito sa DZRH. Tulad na nabanggit ko kanina, nagbabala nga po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga small and medium enterprise owners sa posibleng pag-target sa kanila ng mga cybercriminal na gumagamit ng deep fake cloning. Siguro nasa isip siguro ng mga to, nagtatrabaho lang naman kami ng maayos, ng legal. Bakit kami pa ang pupuntiryahin ng mga ganitong klaseng scam? Alam mo kasi ngayon, matalino talaga ang mga scammer, lahat na lamang. Kung dati parang sa text messages na lang, itong deep fake cloning na din. Mas high-tech ang mga scams. Ayan. Grabe naman talaga. Maisip ko na lang talaga kung ano bang connections ng mga scammers na to, di ba? Ano ba yung mga kagamitan meron sila? At saka kung ganito sila sobrang katalino, ba't hindi na lang nila gawin sa legal way? Diba? Kaya ba't hindi ito kunin ng DACT? Ayon sa CICC, nagagamit ang artificial intelligence o yung tinatawag natin na mas kilala bilang AI para mag-clone o gayahin ang boses o mukha ng mga negosyante para magoyo ang mga empleyado at kliyente na magbigay ng sensitive data o pera. Ano man yung lately, before, yung nauso na kapag may tumawag sa'yo na parang unregistered number, pag nasagot mo siya, huwag kang magsasalita. Or huwag kang gagamit, huwag kang mag-yes, o huwag kang mag-oo, kasi baka makopy yung voice mo na yun, na nagsasalita ng yes, oo, na nag-affirmative ka, response ka, na magagamit para mabuksan yung mga... Tsaka ang unang tanong kasi na, ito po ba si Josa Cruzat? Pagka nag-yes ka, doon na nila gagayahin ng boses. Alam mo, meron akong nabasa na parang ginagawa niya ang lahat para lang hindi siya magkapag-response ng yes or oo. Para lang nililito niya yung scammer, tapos na-visit yung scammer. Beboting. Kumbaga, how to scam a scammer. So, uy, ang gandang topic na Totoo. Para sila naman makain nila yung sarili nilang paano maiisahan itong mga scammer na to. Tutukan natin yan sa susunod. Batay sa 2024 report ng Philippine Statistics Authority, nasa 1,241,476 na bilang ng negosyo ang narehistro sa Pilipinas at karamihan sa mga ito ay micro-enterprises na posibleng target ng cybercriminals. Isipin mo yun, kung matatarget nila lahat, lampas 1 milyon. Tiba-tiba ang mga scammer. Kaya naman po, naglabas ng CICC hotline 1326 para dito i-report ng mga negosyante o negosyong nabiktima ng cloning. At bukod sa hotline ay maaari din silang mag-report sa Scam Safe para sa mga detalyadong pagsusumbong. ayan, para good news naman tayo. May ganon? Meron. Sige, ano yan? Arangkada na sa Holy Week ang biyahe ng ferry na magkokonekta sa bayan ng Pula sa Oriental Mindoro at probinsya ng Batangas sa huling linggo ng Marso. Ang ferry ay may kapasidad na humigit kumulang 80 pasahero at open air ang disenyo na may 2 biyahe kada araw. Yung may nilulook forward na kagad yung iba. Hindi lang yung holiday sa Holy Week, yung pahinga, kundi pati yan, ang libreng sakay. Oh, tsaka open air, masarap yan. Masarap nag-senti-senti dyan, moment-moment. Earphones. Ayan. Alam natin yun, bumabiyahe tayo ng matagal. Di ba 2 hours ka? Bulacan to Bulacan. 3 hours nga madalas yun. Uy, grabe naman. Sobrang Samantala, pasahero lamang ang papayagang sumakay sa initial phase
At bawal mo ng kargamento o sasakyan. Pwede kaya ang mga alagang hayop? Ayun, Mukhang wala pang nabanggit. Kasi di ba kapag babiyahe yung iba, like lalo na mahaba-haba ang Holy Week, may dala nilang kanilang mga alagang hayop somewhere. Mga poor babies nila, sinasama nila sa probinsya. Magkakaroon naman ng online booking at may diskwento para sa mga residente ng Mindoro. Ngunit sa ngayon ay inaayos pang ibang detalye tulad ng pamasahe at eksaktong schedule ng biyahe. Yan ang kanilang aabangan. Ngayon nakakalap sila ng good news, abangan naman nila yung schedule. Ito, isa pa nating balita, higpitan naman ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng no re-entry policy sa mga danger zone sa paligid ng Mayon Volcano sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Malencio Nartates Jr., inatasan na ang mga police unit sa Bicol Region na mahigpit na bantayan at pigilan ang mga residente na muling pumasok sa itinakdang danger zone upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Yung iba kasi sa ating mga kababayan, magpupumilit pumasok kasi nandun ang kanilang kabuhayan. At ayaw na ayaw iwanan ng kanilang mga kabahayan. Tama. Patuloy din, ayon kay Nartates, ang koordinasyon nila sa mga local government units sa Albay upang masiguro daw pong nasusunod ang lahat ng safety protocols at ang maayos na naibibigay ang tulong sa mga apektadong residente. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang Mayon Volcano matapos maitala ng PHIVOLCS ang tuloy-tuloy na aktibidad nito sa nakalipas na 24 oras. Kabilang narito ang 83 volcanic earthquakes, mahigit sa 270 rockfall events, 61 na pyroclastic density currents o yung uson at sulfur dioxide emission na aabot sa 1,973 tons. Sa aming pagbabalik, pasadahan natin ang ating mga provincial reports and of course makikibalita tayo sa report ni RH27 Noche Kakas. Huwag niyo po kaming iwan hanggang 7:30 ng gabi. Ang ating oras po ngayon na 7:11. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa mental at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
ating oras, 7:19 ng gabi. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng ating himpilan. K9 handler na may kasong 2-count statutory rape, arestado sa Taguig City. Idetalye mo ang balitang yan, RH27 Noche Kakas. Noche. Diyosa Winapearl, kulong na sa istasyon ng pulisya ang K9 handler matapos maaresto sa kasong statutory rape sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang K9 handler na si alias Shamir, 22 anyos. Ayon sa ulat ng pulisya, sinilbihan ito ng warrant of arrest sa barangay Upper Bikutan. Nasa rank 6 most wanted person si Shamir dahil sa 2 bilang ng kasong statutory rape sa Taguig na walang inirekomendang piyansa. Kapatid na kumuha lang ng National Police Clearance si Shamir at napag-alaman na mayroon itong standing warrant of arrest kaya inaresto agad ng mga otoridad. Arrest sa 27 na sikakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Punta naman tayo sa ating mga provincial reports. Armas ng NPA nasabat ng otoridad matapos ituro ng sumukong miyembro nito sa Northern Samar. Idatalye mo yan, Arch 34 Jane Galit Bantayan. Jane. Nasabat ng tropa ng Regional Mobile First Battalion ang mga armas ng New People's Army matapos na iturang lugar na pinagtataguan ng isang unit militia member na sumuko sa otoridad. Dahil sa impormasyon, naglunsad ng long-range patrol operation ng otoridad doon sa lugar na pinagtaguan sa Barangay Happy Valley, San Isidro, Northern Samar. Ang sumurinder ng unit militia na kilala sa kanyang alias na si Wen, 29 na taong gulang, itong magsasaka residente na nasabing lugar. Isa itong former unit militia member ng Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee Burium sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Nagsimula itong maging aktibong miyembro simula noong 2018 hanggang 2023 sa pamumuno ng isang nakilalang si alias Norme. Hindi ito nagdalawang isip na ituro mga nakatagong armas ng NPA. Kasama mismo ng operating troops doon sa lugar ang nasabing unit militia. Ang mga nakumpiska ay isang homemade shotgun at isang improvised explosive device. Pansamantala itong inilagay sa 8 Offered Maneuver Company, samantala ang sumarinder naman na miyembro ng unit militia ay nakasalukuyang nasa kustudiya ng 8 Offered Maneuver Company Regional Mobile First Battalion at inaasahan naman na makakatanggap ito ng tulong mula sa pamahalaan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puntahan naman natin ang Davao City, 2 hold-upper sa isang coffee shop huli sa hot pursuit operations. Detalye mo yan, June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June. Himas-rihas ang 2 hold-upper matapos naresto sa isagawang hot pursuit operation bandang alas 2 na madaling araw, Enero 21, 2026 sa Lower Madapo, Bangkiruan, Barangay 5-A, Davao City. Kinilala mga suspect na sina alias Ricky, 21 anyos at residente ng Dua Street, Barangay 10-A, San Rafael at alias Erning, 42 anyos, binata, tricycle driver at residente ng CCF Lower Madapo, Barangay 8-A, Davao City. Ayon kay Police Major Mark Anthony Igos, Station Commander ng Bahanda Police Station, positibong itinuro ng mga saksi ang 2 bilang mga suspek sa naganap na hold-upan sa isang cave shop sa GP Laurel Avenue, Barangay R. Castillo, Davao City. Na-recover mula sa mga suspek ang isang dilaw na 3-wheeler motorcycle na ginamit sa krimen, isang 38 revolver na may 2 bala at isang sling bag. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bahanda Police Station ang mga suspek at isa sa ilalim sa summary inquest proceedings para sa kaukulang kaso. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Tanggap tayo ng report mula sa Korte Suprema. Tinanggihan ang motion for reconsideration ni dating Court of Appeals Justice Dikdikan sa preventive suspension at benepisyo. Idatalye mo yan, Arch 29 Boy Gonzales. Boy. Doon na tinanggihan ng Court Suprema ang motion for reconsideration na inihain ni retiradong State Justice ng Court of Appeals Isaya sa Dikdikan na humiling na alisin ang kanyang preventive suspension sa pagpapractice ng abogasya
at ibalik ang kanyang pension at retirement benefit. Bibigyan din ng Korte Suprema ng preventive sanction ay hindi parusa kundi hakbang sa pag-iingat habang dinidinig ang kaso. Noong 2025, formal na kinasuhan ng Korte Suprema si Dikdikan ng gross misconduct kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya sa pagpaslang kay Attorney Joey Luis Wee na binaril at napatay noong November 23, 2020 sa Cebu City. Ayon sa Korte Suprema, sa kinakailangan ng preventive suspension upang maiwasan ang posibleng pangimasok sa investigasyon kabilang ang pagtamper o pagsira ng ebidensya at pananakot sa mga saksi alinsunod sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Ito si Boy Gonzales para sa Misares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang ating provincial reports. Top 1 most wanted person no municipal level sa Natividad, Pangasinan. Arestado, RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kote ng Natividad Police ang kanilang top 1 most wanted person municipal level na naharap sa kasong statutory rape. Batay sa ulat ni Natividad Chief of Police Major Ruel Albano na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, naaresto ng kanyang mga tauhan ang suspect na isang 28 anyos na binata na residente ng Poblacion West sa nasabing bayan alas 9:53 ng umaga. Sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 52 Tayug, Pangasinan, kung saan ay walang pinagkalob na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect na ngayon ay nasa kustudiya ng Natividad Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Bataan National High School naglabas ng opisyal na pahayag kaugnay ng viral post sa umano'y pagnanakaw sa mga estudyante. Idetalye mo yan, RH37 Danny Kumilang. Danny? Nitong ikasyam ng Enero 2026, kumalat at nag-viral sa social media ang isang post na nagsasaad na may isang lalaki umano na nakapasok sa loob ng Bataan National High School, BNHS, at nagnakaw ng mahalagang gamit ng mga mag-aaral. Ayon sa ulat, sinasabing sumalisi ang nasabing lalaki habang isinasago ang flag raising ceremony kung saan wala umanong tao sa mga silid-aralan, kaya nagkaroon ng pagkakataon na halongkatin ang mga gamit ng mga estudyante. Dahil dito maraming magulang at netizen ang nabahala sa kaligtasan ng kanilang mga anak sa loob ng paaralan. Kaugnay nito, agad naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Bataan National High School. Ayon sa kanila, iniimbestigahan na ang insidente ng pagnanakaw at nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinaukulang otoridad upang matukoy ang katotohanan ng ulat. Dagdag pa ng paaralan, pinalalakas na ang seguridad sa loob ng paligid ng campus kabilang ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga gate at pagmomonitor sa mga bisita upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Hinimok din ng pamunuan ang publiko na maging mapanuri sa impormasyong nakikita sa social media at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong balita. Patuloy ang investigasyon at paglalabas ng karagdagang impormasyon ang paaralan sa tamang panahon. Dani Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po sa pagsama-sama ni Don Carlos dito sa Usapang Legal. Bago tayo magpaalam, shout out muna kay Letty Borja ng Barangay 689 sa Malate, Maynila. Gayon din po ay happy birthday kay Norman Dalangin. Maraming salamat po sa pagtutok sa Usapang Legal. Of course, Don, baka may gusto kang batiin. Pasadaan mo natin tong ating mga loyal viewers mula po sa Facebook. Si Valentino, Henry, Anthony Abrenica, Tristan at Clarence Ruiz Mercado ang aking kaklase, at of course ang aking tatay Elmer Bagtas, at kay Tita Papin at Kuya Mark Louis Borado at sa aking pamilya na nakikinig. Hello po sa inyo, magandang gabi, at yan na po ang kabuuan ng Usapang Legal ngayong gabi ng January 21, 2026. Minus si Attorney Cheryl Adami Molina, Attorney Cam, na nakasama ako po, Josa Cruzat. Ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 1 minuto bago mag alas 7:30 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may trip